Ano ang laman ng iyong puso? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Mark chapter 6, verses 34 to 44, and I read it for you. As he went ashore, he saw a great crowd, and he had compassion for them, because they were like sheep without a shepherd, and he began to teach them many things. When it grew late, his disciples came to him and said, "This is a deserted place, and the hour is now very late. Send them away so that they may go into the surrounding country and villages and buy something for themselves to eat." But he answered them, "You give them something to eat." They said to him, "Are we to go and buy 200 denarii worth of bread and give it to them to eat?" And he said to them, "How many loaves have you? Go and see." When they had found out, they said, 5 and 2 fish. Then he ordered them to get all the people to sit down in groups on the green grass. So they sat down in groups of hundreds and of 50s. Taking the 5 loaves and the 2 fish, he looked up to heaven and blessed and broke the loaves, and gave them to his disciples to set before the people, and he divided the 2 fish among them all. And all ate and were filled, and they took up 12 baskets full of broken pieces and of the fish. Those who had eaten the loaves numbered 5,000 men. Ano ang laman ng iyong puso? Sa kasalukuyan ba, kung titingnan mo ang puso mo, ito ba ay may lamang galit, may lamang inggit, may lamang pagsisisi, pagdadalamhati? Ang laman ba ng puso mo ay pagmamahal, awa, kabutihan, o kung ano paman ang nilalaman ng puso mo ngayon, maaari mong obserbahin ang iyong karanasan araw-araw. Sapagkat kung ano ang laman ng ating puso, ay siyang ating ipinapakita sa ating pakikitungo sa ating kapwa. Ikaw ba'y palaging mainitin ang ulo? Ikaw ba'y palaging buwisit na buwisit sa iba? Ikaw ba'y palaging malumanay? Ikaw ba'y palaging palamura? Agad-agad nagagalit? Kung ano ang laman ng puso, siyang bukang bibig, siyang ipinapakita at inaasal sa ating kapwa. Sa ating pong binasang Ebanghelyo, napakinggan po natin ang laman ng puso ni Jesus. Ano ang laman ng puso ni Jesus? Ito'y awa. Maraming tao ang sumasama kay Jesus sa kanyang pagsisilbi, sa kanyang pangangaral, sa kanyang paghilom sa mga may sakit at mga inaalihan ng demonyo. At dahil nga tuwang-tuwa ang mga tao sa pangangaral ni Jesus at sa mga nakikita nilang mga kababalaghan na ginagawa ni Jesus, nariyan na sila'y pagod na, sila ay gutom na, at ayaw ni Jesus na pauwiin silang gutom or pagod. Sabi ng mga alagad, saan tayo kukuha ng maraming pera para pakainin ang mga ito? Pauwiin nyo na po sila para makahanap sila ng pagkain nila sa mga karatig bayan o bansa. Ngunit sabi ng Panginoon, hindi. Pakainin natin sila. Ano ang meron kayo? 5 piraso ng tinapay at 2 piraso ng isda. At lahat ay nakakain. Ang sabi ng Ebanghelyo, 5,000 katao ang kumain at may natira pa. Ang laman ng puso ni Jesus ay awa. At tayo ngayon ay inaanyayahan na maging laman na rin ng ating mga puso ang awa. Kung papaanong tayo ay kinaawaan ng Diyos,
Nawa ang awang ito na nasa puso natin, na naranasan natin kay Jesus, ay maipakita natin sa ibang tao rin. Kapag nakakakita tayo ng mga nangangailangan, kapag nakakakita tayo ng mga nagugutom, kapag nakakakita tayo ng mga inaabuso, kapag nakakakita tayo ng taong alam natin na higit na mas nangangailangan sa atin, tulungan natin. Yan ang puso ni Jesus at yan din ang imbitasyon na maging laman din ng ating mga puso. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, kaawaan niyo po kami palagi. Linisin ang aming mga puso. Kung ito ay may galit, poot at inggit, nawa ang awa ang mamayani palagi at alisin po ninyo anuman ang sagabal sa aming mga puso. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.